Tasha, POV. Mahihiya. Mahihiya ang hangin na dumaan sa aming dalawa dahil sa sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko. Kaunti na lang at lalapat na at hindi dapat lumapat. Kaya naman buong lakas ko siyang itinulak. Alam mo po, Ninong, pangit pong nagsisinungaling. Pangit ka sa mga mata ko. Anong magagawa ko? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sabi ko sa kanya pero lalong umigting ang panga niya. Hindi ko talaga alam na malilinlang ako ng maamo mong mukha. Sabi niya sa akin kaya natawa ko. Maamo? Parang hindi naman. Natatawa na sabi ko sa kanya. Feeling ko tatanda ko kagad sa'yo. Magbihis ka na nga lang. Naiinis na sabi niya sa akin. Bakit naman ako magbibihis? Nakakunot ang noo na tanong ko sa kanya. Sasama ka sa akin sa City Hall. Sagot niya kaya parang bigla na lang ako nakakita ng mga hearts. Talaga? Ayaw mo? Gusto ko syempre. Pero safe ba doon? Of course. Mabilis na sagot niya sa akin. Labas ka na, magbibihis lang ako. Sabi ko sa kanya at tinula ko siya palabas ng room ko. Tss, nagmamadali. Pabulong na sabi niya pero narinig ko naman. Hindi na lang ako nagsalita pa, mabilis akong pumasok sa loob ng room ko. Hindi pa ako naligo kaya naligo na muna ako. Mabilis lang dahil baka biglang magbagong isip na lalaking yon at hindi niya na ako isama pa. Sa pagmamadali ko, hindi ko na pinatay yung buhok ko. Wala ka bang hair blower? Tanong niya sa akin. Meron, sagot ko sa kanya. Hindi mo man lang tinuyo ang buhok mo, sabi niya sa akin at bigla na lang niya akong hinila, papasok sa loob ng room ko. Pinaupo niya ako sa harap ng vanity mirror ko. Ako naman ang nagtataka sa ikinikilos niya. Hanggang sa naintindihan ko na, kinuha niya ang hair blower ko at lumapit siya sa akin. Hindi ko inaasahan na siya mismo magtutuyo sa buhok ko. Ako na, sabi ko sa kanya pero tahimik lang siya. Hindi naman to mahirap. Pero hindi mo magagawa. Baka kasi nagmamadali ka kaya hindi ko na pinatuyo ang buhok ko. Matutuyo rin naman kasi yan mamaya, sabi ko sa kanya. Ang dami mo talagang dahilan. Minsan feeling ko kaedad mo lang ang kausap mo. Sabi niya sa akin. Hindi na lang ako nagsalita. Kasi naman sesermonan na naman niya ako. Hindi na kasi ako bata para lagi niya na lang akong pagalitan. Ewan ko ba sa lalaking to, nakakainis talaga siya. Pero mabuti na lang at mabango siya kaya kahit na ginagalit niya ako ay bumawi naman siya sa amoy niya. Mabilis lang natutuyo ang buhok ko kaya ako nang nagsuklay. Ginamit kong ribbon na clip na binigay sa akin ni Grace. Nakasuot ako ng simpleng dress ngayon at nagsuot din ako ng sneakers. Lumabas na kami sa room ko para pumunta na sa City Hall. Isasama ko siya sa City Hall, Manang. Hindi na po kami kakain dito ng lunch. Sabi niya kay Manang bago kami umalis. Siya ang nagmaneho at nasa front seat ako nakaupo. Hindi ko raw siya driver kaya wala akong choice kundi ang sumunod na lang sa kanya. Para hindi na siya maging maingay. Mas malala pa siya sa tatay ko. Diyos ko po, kaya siguro naging maldita si Elise. Marunong ka mag-drive? Tanong niya sa akin. Hindi po, bike lang, sagot ko sa kanya. Good, mas mabuti yan para hindi ka tumatakas. Sabi niya sa akin na para bang tumakas na ako sa kanya. Hindi ako pwedeng lumabas pero bakit lumabas tayo ngayon? Tanong ko sa kanya. Pwede kang lumabas basta kasama mo ko. Baka kasi sabihin mo kinukulong kita. Ibig bang sabihin sasama ka sa akin sa bar? Tanong ko sa kanya. Hindi, dahil hindi ka pupunta doon. Kung talagang magkikita kayong dalawa ng boyfriend mo, ay dalhin mo siya sa bahay. Doon kayo magkita ang dalawa. Sabi niya sa akin. Okay lang sa'yo? Kahit pa matulog siya sa room ko? Tanong ko sa kanya. May guest room sa bahay kaya bakit sa room mo? Boyfriend ko siya kaya dapat lang sa room ko. Pinapunta ko pa kung hindi naman kami Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mong yan sa akin? Naiinis na tanong niya sa akin. Ano naman na nakakahiya? Normal lang naman to. May mga anak ka na kaya alam mo na. Baka nga mahilig ka eh. Sabi ko sa kanya kaya napapareno siyang bigla. Kanino ka ba nagmana? Hindi naman ganyan ang daddy mo. Tanong niya sa akin. Sa'yo, baka ikaw talagang tatay ko. Sabi ko sa kanya. Mukha mo ba akong tatay? Naiinis na tanong niya sa akin. Oo, kaya nga ninong kita eh. Ewan ko sa'yo. Sabi niya at nagmaneho na ulit. Pikon, mahina akong sabi. Tsk, asik niya sa akin kaya hinayaan ko na lang siya. Naramdaman ko na nag-vibrate ang phone ko kaya sinilip ko to. Si Leslie pala ang nag-chat sa akin. Leslie, what color? Me.
Black. Okay, pretty. Thank you. Nakangiti ako habang nagre-reply sa kaibigan ko dahil nga gusto ko nang pinili niya para sa akin. New model pa ng motor. Tapos mahilig ako sa black kaya naman kinikilig ako at excited na akong i-test drive kahit pa may problema ako. Ang problema ko kung paano ba ako aalis. Why are you smiling? Tanong niya sa akin. Masaya lang ako. Bawal bang ngumiti? Mataray na tanong ko sa kanya. Maayos ang tanong ko pero galit ka na kaagad, sabi niya sa akin. Kasi naman nakakainis ang mukha mo, sagot ko sa kanya. What? Alam mo, ikaw lang nagsasabi niyan. Halos lahat kaya gusto ako. Ibahin mo ko, ayaw ko sa'yo, sabi ko sa kanya. Di wag, sabi niya sa akin na halatang napiko na naman. Sa totoo lang, inaasar ko lang naman siya. Ang sarap niya kasing asarin. Nagagalit din kaagad kaya pinarinigan ko na talaga ang pagiging maldita at bastos ko sa kanya. Nang makarating na kami sa City Hall ay binati kami ng mga nakakasalubong namin. Sino pong kasama mo, Mayor? Girlfriend mo po ba? Nakangiti na tanong sa kanya. Hindi po, inaano ko po. Nakangiti na sagot niya. Ay, inaanak mo. Akala ko girlfriend mo. Sabi pa nito. Ikaw ba ang anak ni Kong? Opo. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Ang ganda-ganda mo naman. Bagay kayo ni Mayor. Akala ko talaga magkaka-girlfriend na siya. Nakangiti sabi niya kaya napangiti na lang din ako. Naku po, may boyfriend po ako. Ayaw ko po sa matanda. Sabi ko sa matanda. Hindi pa naman matanda si Mayor. Gwapong-gwapo rin at isa pa, sobrang, naku kayo talaga, sige po pasok na po kami sa loob. Kung ano-ano nang sinasabi niyo sa inaanak ko na pangit sa akin. Natatawang sabi niya sa mga empleyado dito. Excited lang kami na magkaka-love life ka. Oo nga, ang tagal na kaya. Kayo talaga, mas nagmamadali pa kayo kaysa sa akin. Hayaan niyo na munang love life na yan. Tsaka na lang kapag nagustuhan na ako ng babaeng gusto ko. Siya ngayon magtatrabaho na muna tayo, sabi niya bago siya pumasok sa loob at naiwan ako dito. Sige po, pasok na po ako, sabi ko sa kanila. Sige ganda, basta bagay kayong dalawa ni Mayor. Sabi pa ng isa kaya kinilabutan ako. Ang weird ng mga empleyado mo, parang ikaw. Sabi ko sa kanya, mas weird ka, malabo pang mga mata mo, sabi niya sa akin. Mas malabong mata nila, hindi sila marunong tumingin ng gwapo. Dito sila nagtatrabaho kaya talagang magandang maririnig mo sa kanila. Hindi ka naman nila lalaitin dahil mayor ka. Pero ang totoo talaga, binubola ka lang nila. Maniwala ka naman kaagad. Natatawa na sabi ko sa kanya. Kahit pa ang totoo ay gwapo naman talaga ang gorang na to. Sirang-sira na talagang araw ko, sabi niya sa akin. Gusto mo masirain ko pa? Sabi ko sa kanya at umupo na ako dito sa may couch. Hindi naman siya nagsalita at umupo na lang sa swivel chair niya. Ako naman ay iniisip ko kung ano naman ang gagawin ko dito. Uupo na lang ba ako dito? Parang ang boring naman ng office na to. Ayusin ko kaya Ninong, tawag ko sa kanya. Sagot niya lang sa akin. Naiinip ako, sabi ko sa kanya. Kakaupo mo pa lang naiinip ka na kagad, sabi naman niya habang nakatutok pa rin ang mga mata niya sa papeles na binabasa niya. Opo, kaya baka may ipag-uutos ka sa akin. Wala, mabilis na sagot niya sa akin. Anong gagawin ko? Uupo na lang ako dito, tanong ko sa kanya. Gusto mong tumayo, humiga, dumapa o tumuwad ay gawin mo. Lahat ng gusto mo gawin mo. Huwag ka lang lumabas dito sa opisina ko. Sagot niya sa akin kaya laglagang pangako sa narinig ko mula sa kanya. Mayor ka ba talaga? Bakit parang may saltik ka? Tanong ko sa kanya pero ngumisil lang siya sa akin. May sira na talaga ang tuktok niya. Sinong matinong isip na tutuwad ng walang dahilan? Buwisit talaga siya. Siguro kamanya ka nang iniisip ng matandang to. Inirapan ko na lang siya dahil nakakainis siya. Tumayo ako at naglakad-lakad dito sa loob ng office niya. Naghanap ako ng libro na pwede kong basahin pero wala naman kaya ikot na lang ako ng ikot dito. Stop! Narinig ko siya. Why? Tanong ko sa kanya. Nahihilo ako sa kakaikot mo. Sagot niya sa akin. Naiinip kasi ako. Wala akong ginagawa. Sabi ko sa kanya. Umupo ka na lang kasi. Sabi niya sa akin. Saan? Tanong ko sa kanya. Kahit saan mo gusto. Sagot niya sa akin. Gusto ko sa taas ng bubong. Nakangisi na sabi ko sa kanya. Ewan ko sa'yo.
Biglang bumukas ang pintuan at may pumasok na isang sexing babae. Maganda rin siya at nakasuot ng pencil cut na skirt pero masyado namang maiksi. May dala itong mga papers at lumapit siya kay Ninong. Nakabukas din ang 3 botones ng damit niya kaya nakikitang malalaki niyang papaya. Napatingin tuloy ako sa dibdib ko. Ang liit kasi nitong akin, medium size lang pero hindi naman sobrang liit. Mayor, eto na po yung mga papers na dapat mong pirmahan. Mahinin pa kong magsalita. Thank you, Lorna, sabi ni Ninong sa babae. Tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan ka po, sabi niya pa bago siya lumabas. Sekretary mo? Tanong ko sa kanya. Oo, sagot niya sa akin. Required ba na dapat sexy ang secretary? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Manyakis, sabi ko sa kanya. Nagtanong ka, sinagot ko lang. Mahilig ka siguro sa malaking joga. Oo naman, ang sarap kayang. Yak! Ew! Nagtatanong ka, sinasagot ko lang. Malaki bang joga ng mami nila? Tanong ko sa kanya. Hindi, sagot niya sa akin. Akala ko pa mahilig ka sa malaki. O, kaya ba kayo naghiwalay? Tanong ko sa kanya pero naging tahimik siya. Sorry, nagbibiro lang ako. Sabi ko sa kanya, tumahimik na ako. Ayaw ko rin namang mangialam sa tungkol sa kanila ng ex-wife niya. Medyo nahiya tuloy ako dahil parang ang insensitive ko sa part na yon. Lumapit ako sa kanya, nasa likuran niya kasi ang bintana. Tumayo ako sa tapat nito at sumilip sa baba. May mga nakita ko mga nagtitinda ng pagkain. Pares? Wala sa sarili na tanong ko. Ninong, anong pares? Tanong ko sa kanya. Pagkain, sagot niya sa akin. Masarap ba? Tanong ko pa dahil ang dami kasing bumibili. Gusto mo? Tanong niya sa akin. Ibibili mo ba ako? Nakangiti na tanong ko sa kanya pero nakatingin lang siya sa akin. Ninong, ibibili mo ba ako? Nakangiti na tanong ko pa rin dahil umaasa talaga ako. Sige, pabibilhin ko si Lorna. Sabi niya sa akin. Ako na lang po, sabi ko sa kanya. Tara na, samahan na kita. Sabi niya sa akin. Thank you po, masaya na sabi ko sa kanya. Lumabas na kami at nakangiti na naman sa amin ng mga nakasalubong namin. Hindi yata nangangali ang mga panga nila sa kakangiti. Samantalang ako may times talaga na wala ako sa mood para ngumiti. Pero ang ganda ng ngiti nila kaya napapangiti na lang din ako. Nang tuluyan na kaming makalabas ay mabilis akong lumapit sa nagtitinda ng pares. Binati nila si Ninong at kahit ako'y binati rin nila. Pinakilala ko ni Ninong na inaanak niya. At tulad ng laging nangyayari ay pinuri na naman nila ako na maganda kahit hindi naman. Ewan ko ba sila lang ang nagsasabi na maganda ako. Bumili kami ni Ninong at bumalik din kaagad sa office niya. Pagdating namin sa office niya ay sinalubong kami ni Lorna. Ewan ko ba bakit naman nagpapakita pa to sa akin. Ako na pong kukuha ng utensils, Ninong, sabi ko at tumayo na ako para pumunta sa pantry niya. Kumuha lang ako at bumalik din kaagad sa pares ko dahil baka biglang lumamig. Ang lamig pa naman ng aircon niya dito sa office. Nakaupo naman ako sa tabi ni Ninong. Ayaw raw niyang kumain kaya nakatingin lang ako sa sakin. Ito ang unang beses na kakain ako nito. Unang subo ko pa lang ay nag-aabang na talaga itong Ninong ko sa magiging reaction ko. Kumustang lasa? Tanong niya sa akin. Masarap, sagot ko sa kanya. Talaga? Tanong niya sa akin. Opo, masarap siya, sagot ko sa kanya. Patikim nga. Sabi niya sa akin at bigla na lang niyang sinubong kutsara na dapat ay isusubok ko sa bibig ko. Ako naman tong hindi makapaniwala sa ginawa niya. Nasarap nga, nakangisi na sabi niya sa akin. Ew! Sabi ko't mabilis na inilayo sa akin ang kutsara na ginamit na niya. Ang arte mo naman, wala akong sakit. Sabi niya sa akin. It's not being maarte, Ninong. Hindi tayo close para ipagamit kong kutsara ko sa'yo. Pero dahil ginamit mo na, bahala ka na nga, kukuha na lang ako ng bago. Sabi ko sa kanya pero tumawa lang siya sa akin. Pumasok ulit ako sa pantry para kumuha ng bago kong kutsara. Paglabas ko ay nakaupo na rin siya sa pwesto niya kanina. Umupo ako sa tabi niya at kumain na ulit ako ng pares na binili ko. Okay na pinatikim ko na siya. Hindi niya ako kailangan na kumain pa. Pero nagulat na lang ako dahil kumain din siya. Panay ang sandok niya sa mangkok ko, kaya naiinis ako sa kanya. Bakit isa lang ang binili mo kung kakain ka rin pala? Tanong ko sa kanya. Share na lang tayo, hindi mo naman yan mauubos eh. Sabi niya at kukuha na naman siya kaya mabilis kong inilayo ang mangkok ko. Pero inagaw niya kaya natapon sa kanya ang pares.
Mabilis akong lumapit sa kanya at pinunasan kong damit niya hanggang sa pinigilan niya ang kamay ko. Nagtataka naman ako nakatingin sa kanya pero na-realize ko kung bakit niya ako pinapatigil dahil nasa ano niya ang kamay ko. Nalaki ang mga mata ko dahil buhay na naman to. Mabilis akong lumayo sa kanya sabay iwas ng tingin. Sorry, ikaw kasi sabi ko sa kanya pero sinisisi ko pa siya. Kasalanan ko pa, sabi niya sa akin pero nakangiti siya. Masaya pa siya na natapunan siya ng pares. Weird din talagang lalaking to. Oo, kasalanan mo. Kung hindi mo kasi inago sa akin, hindi naman matatapon. Sabi ko na lang sa kanya. Kung hindi ka rin naging madamot, hindi rin matatapon, sabi niya sa akin. Kaya napanguso na lang ako dahil mukhang ako ngang may mali. Paano na yan? Tanong ko sa kanya. Magbibihis na lang ako. Sagot niya sa akin. May extra ka bang damit dito? Saan nakalagay? Ako nang kukuha. Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Concern ka rin naman pala sa akin. Nakangiti na sabi niya sa akin. Oo naman, bakit naman hindi? Parang ewan na sagot ko at gusto ko na kagad bawiin dahil bakit naman ako magiging concern sa kanya. Pero lumabas na sa bibig ko kaya ayaw ko na ring bawiin. Bahala na talaga. Tumayo siya, tiniwan niya ako dito. May tinawag siya, hindi ko lang alam kung sino. Pero pumasok ang sekretary niya na may dalang panlinis. Pero nahuli ko siya na nakatingin sa basang pants ni Ninong. Lihim tuloy ako napairap dahil pinagnanasaan pa niya. Pakilinis na lang, miss. Sorry po natapon, sabi ko sa kanya. Okay lang, miss. Nakangiti na sabi niya sa akin na halatang plastic. Wala na si Ninong at kami na lang dalawa ang naiwan dito. Nakatingin lang ako sa kanya habang naglilinis siya. Hanggang sa nakalabas na si Ninong, hindi pa rin to tapos. Nakita kong Ninong ko na nakatingin sa legs ng babaeng naglilinis na sobrang bagal. Miss Secretary, ako na lang maglilinis. Mukhang matagal ka pang matatapos. Ako na dahil alam ko na may trabaho ka pa. Sabi ko sa kanya dahil ako itong nahihirapan. Kahit pa nakatingin lang ako sa kanya. Okay lang po, ako na lang po, sagot niya sa akin. Okay, sabi ko sa kanya at tumingin ako sa ninong ko na ngayon ay sa akin na nakatingin. Inirapan ko siya dahil manyakis din talaga. Ganito pala talaga mga tipo niyang babae. Akitin ko kayang isang ito para payagan niya na akong lumabas. Pero bigla ko napatingin sa dibdib ko. Kahit siguro magsuot ako ng push-up bra, hindi pa rin magiging kasing laki ng dibdib ni Lorna. Ang dibdib ko, hindi ko nga alam kung fake bang joga ng sekretary niya. After 365 days ay natapos din ang sekretary ni Ninong. Grabe, ang bagal niya talagang kumilos. I mean, halatang gusto niya rin na inaakit ang boss niya. O baka naman may lihim na relasyon ng dalawang to. Nang makalabas na to ay kami na lang na dalawa ng ninong kong naiwan dito. Bored na naman ako kung ano-ano na naman ang naiisip ko. Ninong, bawal ba talaga ako lumabas? Tanong ko sa kanya dahil gusto ko siyang kulitin. Bawal, sagot niya sa akin. Dahil hindi mo kayang protektahan ang sarili mo, sabi niya sa akin na in-underestimate na kaagad niya ako. Turuan mo ko, sabi ko sa kanya. What? Nakakunot ang noon na sambit niya. Sabi ko, turuan mo ko. Turuan mo ko para maipagtanggol kong sarili ko. Para pwede akong lumabas. Sabi ko sa kanya pero lalo lang kumunot ang noo niya. Hindi pwede. Sagot na naman niya. Lahat na lang hindi pwede. Hanggang kailan? Ganito na lang ba ako habang buhay? Ibalik mo na lang kaya ako sa US para mas okay yon. Wala nang hahabol sa akin, sabi ko sa kanya. Hindi ka aalis sa poder ko, sagot niya sa akin. Ewan ko po sa'yo, nakakainis ka, sabi ko sa kanya. Mainis ka lang sa akin, walang problema sa akin dahil ang safety mong mas inaalala ko. Sabi pa niya sa akin, ganyan ka naman nagpapaturo ako, ayaw mo naman. Gusto mo lang yata akong kasama Pabiro na sabi ko sa kanya. Ayaw ko sa pasaway, sabi niya sa akin. Mas lalo naman ako, ayaw ko sa matanda, natatawang sabi ko sa kanya. Alam mo, grabing panlalait ng natatanggap ko mula sa'yo. Huwag mong ubusin ang pasensya ko dahil iba akong magalit at maningil. Tasha. Talaga ba? Natatawa na sabi ko sa kanya. You want to try? Tanong niya sa akin. Ninong, inaanak mo ko. At isa pa po, hindi kita type. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Nagulat ako nang bigla na lang siyang tumawa. What makes you think na gusto din kita? Natatawa na tanong niya sa akin. Talaga? Hindi mo ko gusto? Bakit naninigas ka dyan? Nakangisi na tanong ko sa kanya. Hindi ikaw ang dahilan nito, sabi niya sa akin. Talaga ba, Ninong?
Tanong ko sa kanya at naglakad ako papunta sa kanya pero hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari sa akin. Bigla na lang akong nadulas at hindi ko ang buong akala ko'y tuluyan na akong babagsak sa sahig pero mali ako dahil may mga bisig na sumalo sa akin. Ang may-ari ng bisig na ito ay ang ninong ko. Hindi niya ako hinayaan na tuluyang madulas. Hindi ko alam kung paano nangyari dahil ang bilis naman ng galaw niya. Nakatingin ako sa mga mata niya hanggang sa nahimasmasan ako dahil ang isa niyang palad ay nasa dibdib ko. Nalaki ang mga mata ko sabay tulak sa kanya pero hindi ko na alam kung anong nangyari dahil pareho kaming nawala ng balanse hanggang sa bumagsak kaming dalawa sa sahig. Nasa ibabaw niya akpot ang hindi ko mapaniwalaan ay nakalapat ang labi ko sa labi niya. Nakapulupot ang mga braso niya sa bewang ko kaya hindi kaagad ako makaalis. Sinubukan ko pero bigla ko na lang naramdaman ng paggalaw ng labi niya. Kaya mabilis akong nataranta. Lalo kasing humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Ninong, ang tanging salita na lumabas sa bibig ko dahil gusto ko nang tumayo. Kiss me back, baby. Utos niya sa akin ay kinagulat ko. Mali ito pero hindi ko alam kung bakit may sariling isip ang labi ko. Nabigla na lang tumugon sa halik ng ninong ko. Naramdaman ko na mas lumalim pa ang paghalik niya sa labi ko hanggang sa bahagya niya itong kinagat. Hindi naman ako nasaktan pero sakto lang para mag-react ako sa ginawa niya. Nang maramdaman ko ang kamay niya na nasa legs ko ay doon ako tuluyang bumalik sa katinuan ko. Pigilan ko siya at mabilis akong bumangon. Nakahiga pa rin siya sa sahig. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya naman wala sa sarili akong lumabas sa office niya. Dala ang phone ko. Les, I need your help. Kausap ko sa kaibigan ko. Habang nagmamadali ako naglalakad dahil baka bigla na lang ako maabutan ng ninong ko. Okay, wait for me. Just give me 10 minutes. Sagot sa akin ng kaibigan ko. Naghanap ako ng lugar na pwede kong pagtaguan habang hinihintay ko si Leslie. Mabuti na lang at may mayabong na halaman dito. Patay tingin na ako sa oras dahil naiinip na ako. Hanggang sa nakita ko na tumatawag na sa akin ng kaibigan ko. Sinabi ko sa kanya kung nasaan ako. May binigay siya sa akin na helmet kaya mabilis ko tong isinuot. Kaagad naman niyang pinatakbo ang big bike ko. Alam ko na ito nang binili niya dahil same sa picture na pinasa niya kanina. Saan tayo pupunta? Tanong niya sa akin. Sa lugar na walang ninong ko. Sagot ko sa kanya pero tinawanan niya lang ako. May nangyari ba? Parang matutuwa na tanong niya sa akin. Wala, mabilis naman na sagot ko sa kanya. Matagal na kitang kilala kaya alam ko na meron. Kung ayaw mo namang i-share ay okay lang. Natatawang sabi niya sa akin. Alam mo minsan talaga, tsismosa ka rin. Pabiro na sabi ko sa kanya. Sa'yo lang naman, malay mo magkajowa ka na. Sabi niya sa akin. O baka naman mas bet mong hot mong ninong. He's not hot kaya tumigil ka na. Sabi ko sa kanya para tumigil na siya. Tumawa na lang siya at nagmaneho na hanggang sa nakarating kami sa bahay kung saan siya nakatira. Hindi ko muna hinubad ang helmet ko dahil baka may makapansin sa akin. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay ay doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Anong nangyari sa labi mo? Nakakunot ng noo na tanong niya sa akin. Ako naman tong biglang nataranta kaya napahawak ako sa labi ko. Ano bang nangyari? Wala naman na, sabi ko sa kanya pero tumawa na lang siya ng malakas. Nag-kiss kayo no? May first kiss ka na? Tuwang-tuwa na tanong niya sa akin. Aksidente lang yun dahil nadulas. Dalaga ka na talaga. Pabiro na sabi niya sa akin. Tss, tigilan mo na ako. He's not my type. You kissed him back? Masarap ba siyang mag-kiss? Nag-enjoy ka ba? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Bakit bang sesmosa mo ngayon? Tanong ko rin sa kanya dahil ayaw kong sagutin ang tanong niya. Huli pero hindi kulong. Natatawa na sabi niya sa akin kaya bigla na lang ako napasimangot dahil ang lakas niya talagang mang-asar. Tigilan mo na ako, sabi ko sa kanya. Hindi mo ba talaga type ang ninong mo? Baka gusto mo na akin na lang. Natatawa na sabi niya sa akin. Sa'yo na. Ayaw mo sa kanya dahil may anak siya? O ayaw mo dahil natatakot kang ma-in love? Tanong naman sa akin ni Leslie. Hindi ko talaga alam kung bakit ang dami niyang tanong ngayon. Lahat na lang talaga napapansin niya. Pareho lang talaga silang dalawa ni Grace. Kilala na nga talaga nila ako kaya ang hirap na magsinungaling sa kanilang dalawa. Pero sa tanong niya sa akin, hindi ko rin alam ang sagot. Hindi ko alam, sagot ko sa kanya. Pero if ever ba na may magkakagusto ka sa may anak na? Hindi ko alam siguro, depende. Basta hindi ko alam. Sagot ko sa kaibigan kong madaldal.
Saka na lang kita kukulitin kapag may sagot ka na. Alam ko nang naguguluhan ka pa. Akyat ka na lang sa itaas kapag inaantok ka. At isa pa, i-off mo yung phone mo kung ayaw mong malocate ka ng ninong mo. Alam ko naman na gusto mong pumunta sa bar. Tama siya, dapat kong i-off ang phone ko bago pa ako mahanap ng ninong ko. Dahil sa gusto kong magpahinga ay umakyat ako sa silid na sinasabi ni Leslie. Humiga ako sa kama pero ilang sandali lang ay nakatitig na ako sa kisame. Kahit ako ay naguguluhan din sa sarili ko. Kahit na anong gawin ko, hindi maalis sa isipan kong halik na nangyari sa pagitan namin ni Ninong Javier. Wala sa sarili na napahawak ako sa labi ko. First kiss ko yun eh. Hindi ko talaga sa kanya ko lang ibibigay ang dapat ay sa boyfriend ko. Napakaswerte naman ng gurang na yon. Nainis na ako sa kanya. Paano na ako uuwi doon kung ganito na ginugulo ako ng halik niya? Kung sa kanya wala lang yon. Sa akin ay big deal yon. Hindi mo lang naging memorable ang first kiss ko. Tapos hindi ko pa boyfriend. Matandang ubod ng pangit pa ang naging una kong halik. Pinapaniwala ko sarili ko na pangit ang ninong ko dahil ayaw ko siyang purihin. Nakakainis ka talaga. Sad ko sa sarili ko dahil naiinis ako. Tama na, Tasha. Kalimutan mo na yung kiss na yon dahil tapos na. Hindi mo naman yun mababago pa. Kailangan mong magpahinga dahil gagala ka mamaya. Sana lang talaga, hindi ka mahuli ng ninong mo. Kausap ko sa sarili ko.